Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Hindi po insomnia ang problema ninyo. Nagugutom lang po kayo. Hindi kayo nagigising dahil sa inyong pantog. Ito ay dahil naubusan na ng enerhiya ang inyong atay. Hindi ninyo kailangan ng mas maraming tubig sa gabi. Ang kailangan ng inyong katawan ay pagkain. Pero dapat ito ay tamang uri ng pagkain. Mahigit 70% ng mga taong lampas 60 anyos na nagigising sa kalagitnaan ng gabi ay walang ideya na ang mahabang pagitan mula hapunan hanggang sa oras ng pagtulog ay tahimik na sumisira sa kanilang pagtulog. Nagsisimulang matulog ang katawan, ngunit wala itong sapat na lakas para manatiling tulog. Kaya nagigising kayong hindi mapakali, na may mabilis na tibok ng puso at hindi na makabalik sa pagtulog. Ngunit isang maliit na kagat lang ang kailangan, ang tamang uri sa tamang oras. Bibigyan nito ang inyong katawan ng enerhiyang kailangan para manatiling tulog, pakalmahin ang inyong nervous system at natural na makabawi sa buong gabi. At sa video ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang 4 na bedtime snacks. Hindi ito magdudulot ng kabag. Hindi kayo paiihiin nito, ngunit tutulungan kayong matulog ng mahimbing sa buong gabi at gumising na sariwa ang pakiramdam. Pagkatapos ng edad na 60, humihinto ang inyong katawan sa pag-iimbak ng enerhiya tulad ng dati. Bumaba ang melatonin. Bumagal ang atay. Ang inyong nervous system ay nagiging mas sensitibo kahit sa maliliit na pagbabago sa inyong body clock. At kapag masyadong matagal kayong walang pagkain sa pagitan ng hapunan at oras ng pagtulog, kailangang i-activate ng atay ang isang survival mechanism. Naglalabas ito ng cortisol para kumuha ng asukal papunta sa daluyan ng dugo. Ngunit, ang mismong hormone na iyon ang gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang nararamdaman ninyo ay hindi ang pagnanais na umihi. Ito ay isang stress signal. Kaya naman, ang isang maliit na merienda bago matulog ay hindi para mabusog kayo. Ito ay para pakalmahin ang katawan, patahimikin ang nervous system, bawasan ang bigat sa atay, at panatiling nasa tamang landas ang inyong biological rhythm. Sa video na ito, ipapakita ko ang 4 na magagaang na merienda na partikular na idinisenyo para sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Ang mga ito ay simple, madaling hanapin, at suportado ng agham upang tulungan kayong matulog ng mas malalim, mas matagal, at gumising na may magaan na katawan at malinaw na isipan. Bawat isa ay may iba't ibang paraan ng paggamit. At ang huling pagkain sa listahan ay isang bagay na mali ang paraan ng pagkain ng karamihan. Kaya samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang pagpili ng isa lamang sa mga ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isa na namang gabing walang tulog at sa wakas ay makuha ang pahingang kailangan ng inyong katawan. Bawat pagkaing ibabahagi ko ay iraranggo mula sa banayad hanggang sa mabisa. Magsisimula sa numero 4, isang nakakagulat na simpleng merienda hanggang sa numero 1, ang isa na kayang ibalik ang inyong tulog at enerhiya sa isang gabi lamang. Kaya makinig ng mabuti. Piliin ang isa na pinakabagay sa inyong katawan at subukan ito ngayong gabi. Pagkain, bago matulog na binane patro. Ang prutas na kaibigan sa pagtulog na inyong binabaliwala numero 4, kiwi. Maliit ngunit makapangyarihan at isa sa iilang pagkain na napatunayang nagpapabuti ng mahimbing na tulog sa loob lamang ng 3 araw. Maaaring nasubukan niyo na ang maligamgam na gatas, chamomile tea, o kahit synthetic na melatonin, ngunit may isang prutas na marahil ay hindi ninyo pinapansin
sa pag-aakalang ito ay pampresko at masarap lamang. Ngunit sa katunayan, hawak nito ang susi sa pagtulong sa inyong katawan na buuin ang mahimbing na tulog mula sa loob. Walang kailangang tableta. Ang prutas na iyon ay kiwi. Ang isang maliit na kiwi ay naglalaman ng mas maraming serotonin kaysa sa halos anumang ibang prutas. At ang serotonin ay ang hilaw na materyal na ginagamit ng inyong katawan upang lumikha ng melatonin ng natural. Kung walang serotonin, hindi kayo makakatulog ng mahimbing. At kung walang mahimbing na tulog, gigising kayo na may mabigat na ulo, masakit na mga binti, at pakiramdam na hindi tunay na nakapagpahinga ang inyong katawan kahit pa buong gabi kayong nasa kama. Sa isang klinikal na pag-aaral na isinagawa sa Asia, binigyan ang mga taong may insomnia ng 2 kiwi bawat gabi bago matulog. Nagulat maging ang research team sa mga resulta. Ang mga kalahok ay mas mabilis na nakatulog sa kalahati lang ng oras na dati nilang kailangan. Mas mahaba ang kanilang tulog, halos 1 dagdag na oras bawat gabi. At sa 2 linggo, karamihan sa kanila ay huminto na sa paggising sa kalagitnaan ng gabi. Wala nang paggising ng 2:00 ng umaga. Wala nang pag-ikot-ikot sa kama, naghihintay sa pagsikat ng araw. Ngunit hindi lang iyon. Ang kiwi ay naglalaman din ng mataas na antas ng vitamin C, vitamin E, at folate. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong na bawasan ang bahagyang pamamaga sa nerve tissue, sumusuporta sa matatag na neurotransmission, at nagpapahintulot sa utak na pumasok sa isang natural na estado ng pagbawi. Ang ilang tao ay nag-aalala na ang vitamin C sa gabi ay maaaring makagambala sa pagtulog. Ngunit sa kiwi, hindi nag-iisa ang vitamin C. Kasama nito ang fiber, serotonin, at iba pang mga neuroregulatory compound. Ang kombinasyong ito ay nagpapabagal sa absorption at pinipigilan ang stimulation ng central nervous system. Sa katunayan, ang banayad na synergy na ito ang tumutulong sa inyo na mas madaling makatulog at matulog ng mas mahimbing. At timarinto, narito ang mahalagang bahagi. Upang gumana ang kiwi, kailangan ninyong kainin ang green kiwi. Ang uri na may berdeng laman at medyo maasim na lasa, hindi ang dilaw na klase. Ang mga green kiwi ay naglalaman ng mas maraming serotonin at may mas mababang glycemic index. Kumain ng 1 hanggang 2 buong prutas mga 1 oras bago matulog. Huwag itong i-juice. Ang fiber sa kiwi ay may mahalagang papel sa pagpapatatag ng inyong blood sugar sa gabi, na pumipigil sa mga pagbaba na maaaring gumising sa inyo sa gitna ng pagtulog. Ito ay hindi isang mabilis na lunas na agad kayong patutulugin. Ngunit kung bibigyan ninyo ito ng 3 gabi lamang, magsisimulang matanggap ng inyong katawan ang mga senyales na kailangan nito upang maibalik ang tulog. At sa umaga ng ika-4 na araw, maaaring may mapansin kayo. Nakatulog kayo ng dire-diretso nang hindi nagigising kahit 1 beses. Kung mangyari iyan sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa ibaba. Dahil marahil 1 kiwi lang bawat gabi ang mismong hinihintay ng inyong katawan sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit kung ang kiwi ay ang banayad na simula na tumutulong sa inyong makatulog, ang susunod na pagkain ay may ibang papel. Hindi lang ito tumutulong sa inyong makatulog. Tumutulong ito na manatili kayong tulog hanggang umaga. At ang nakakagulat na bahagi ay ang pagkaing ito ay matagal nang hindi nauunawaan. Numero 3, walnuts. Pagkain bago matulog. Number 3, isang natural na pinagmumulan ng melatonin na binabaliwala ng karamihan sa mga senior
isang maliit na mani na nagtataglay ng mismong hormone na pinakakulang sa inyong katawan pagkatapos ng edad na 60. Maaaring kumain na kayo ng walnuts sa umaga. Maaaring inihalo nyo na ito sa inyong mga salad o isinama sa mga muffin. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang isang maliit na dakot ng walnuts ay naglalaman ng natural na melatonin. Ito ang hormone na nahihirapang gawin ng inyong katawan ng mag-isa pagkatapos ng 60. Hindi tulad ng synthetic na melatonin sa mga tableta, ang melatonin sa pagkain ay may kasamang plant-based omega-3s at natural na mga anti-inflammatory compound. Ang kombinasyong iyon ang susi dahil hindi lang tumutulong ang walnuts na makatulog kayo. Tumutulong itong pakalmahin ang inyong nervous system, babaan ang stress sa gabi, at pigilan kayong magising dahil sa maliliit na senyales tulad ng liwanag, ingay, o presyon sa pantog. Sa isang pag-aaral na inilathala sa journal na Nutrition, ang mga taong kumakain ng walnuts gabi-gabi sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng antas ng melatonin sa kanilang dugo na 3 beses na mas mataas kaysa sa mga hindi kumain. At higit sa lahat, ang kanilang deep sleep duration ay tumaas ng higit sa 40 minuto bawat gabi. Wala ng paggising ng alas 2 o alas 3 ng umaga. Wala ng paghiga ng gising sa dilim ng maraming oras. Sa umaga, mas alerto ang kanilang pakiramdam. Mas matatag ang kanilang tibok ng puso. At hindi pa iyon ang lahat. Naglalaman din ang walnuts ng magnesium, zinc, at kaunting tryptophan. Ang 3 elementong ito ay tumutulong sa pag-regulate ng pagtulog. Pinapababa nila ang cortisol. Pinapatatag nila ang ritmo ng puso. Pinapayagan nilang magpahinga ang atay sa halip na magtrabaho ng husto upang mapanatili ang antas ng asukal sa dugo sa buong gabi. Kapag nagpapahinga ang atay, nakakatulog kayo. Kapag kumalma ang nervous system, nakakatulog kayo. Kapag bumalik, kahit kaunting melatonin sa tamang oras, ang natural na pagtulog ay nagsisimulang ayusin ang sarili. Para magamit ito ng tama, kailangan nyo lang ng 5 hanggang 7 kalahati ng walnut mga 40 minuto bago matulog. Nguyain ito ng dahan-dahan. Huwag itong isabay sa gatas o matatamis na prutas dahil maaari itong magdulot ng kabag. Ang meryendang ito ay mas siksik kaysa sa kiwi at lalong epektibo para sa mga madalas magising bandang 3 ng umaga na medyo gutom, na may mabilis na tibok ng puso o hindi mapakaling isipan. Kung nasubukan nyo na ang mga melatonin supplement na walang resulta, subukan ang walnuts. Hindi kayo nito patutulugin agad. Hindi ito nakasanayan. Ngunit kung kakainin ninyo ito ng tuloy-tuloy tuwing gabi sa loob ng 3 hanggang 5 gabi, mararamdaman ninyong natural na nagre-reset ang ritmo ng inyong pagtulog. At kung mangyari iyon, ibahagi ang inyong kwento sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa isa pang nakatatanda na muling matuklasan ang kapayapaan pagkatapos ng maraming taon ng hindi mapakaling gabi. Kung ang walnuts ay tumutulong sa inyong manatili sa mahimbing na tulog buong gabi, ang susunod na pagkain naman ang bahala sa pinakamahirap na bahagi, ang pigilan kayong magising dahil sa pagkapagod ng atay o biglaang pagbaba ng asukal sa dugo. At nakakagulat, ang pagkaing ito ay hindi kakaiba. Ito ay matatagpuan mismo sa kusina ng karamihan sa mga tahanang Pilipino. Numero 2, whole grain na tinapay na may peanut butter. Pagkain bago matulog na Maribradun, isang simpleng kombinasyon na pumipigil sa paggising ng alas 2 ng umaga. Isang simpleng kombinasyon na maaaring tumigil sa inyong paggising ng alas 2 ng umaga
ng walang kahit isang tableta. Akala ninyo nagigising kayo para umihi, ngunit sa katotohanan, ito ay ang inyong atay na humihingi ng tulong. Pagkatapos ng hapunan, ang inyong katawan ay umaabot ng 7 hanggang 8 oras na walang pagkain. Pagsapit ng 1:00 o 2:00 ng umaga, nagsisimulang bumaba ang inyong asukal sa dugo. Kailangang gumawa ng sariling glucose ng atay. Ang prosesong iyon ay nagpapataas ng cortisol. Kapag pumasok ang stress hormone, bumibilis ang tibok ng inyong puso. Nagigising kayo. Akala ninyo ito ay ang pantog. Ngunit sa totoo lang, naubusan lang kayo ng enerhiya para manatiling tulog. Kaya naman epektibo ang isang hiwa ng whole grain na tinapay na may peanut butter. Ang tinapay ay nagbibigay ng complex carbs. Hindi nito biglang itataas ang inyong asukal sa dugo, ngunit pananatilihin itong matatag sa loob ng maraming oras. Samantala, ang peanut butter ay nagdadala ng plant-based fats, magaan na protina at kaunting tryptophan. Magkasama, ang mga sangkap na ito ay tumutulong sa tryptophan na mas madaling makatawid sa blood-brain barrier. Mas maraming serotonin ang nagagawa at dumarating sa tamang oras ang melatonin. Sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na kumain ng magaan na merienda sa gabi na naglalaman ng parehong complex carbs at unsaturated fats ay natulog ng halos 1 oras na mas mahaba ng walang patid kumpara sa mga kumain lang ng carbs. Mas maganda pa, ang plant fats sa peanut butter ay nagpapabagal sa pag-alis ng laman ng tiyan. Ibig sabihin, dahan-dahang tinutunaw ng inyong katawan ang mga sustansya, nakakapagpahinga ang atay, nananatiling stable ang asukal sa dugo, at hindi kayo biglang nagigising dahil sa bahagyang gutom sa kalagitnaan ng gabi. Para gawin ito ng tama, kumuha ng isang manipis na hiwa ng whole grain na tinapay. I-toast ito ng bahagya kung gusto ninyo. Pahiran ng mga 1 kutsaritang purong peanut butter, walang asukal, walang asin. Kainin ito ng dahan-dahan, mainam kung mga 1 oras bago matulog. Walang jam, walang gatas. Panatilihing simple para madaling matunaw at maabsorb ng inyong katawan ang senyales para sa pagtulog. Kung nakaramdam na kayo ng bahagyang pagkalam ng sikmura malapit sa madaling araw o naramdaman ang marahang pagkabog ng inyong puso sa gitna ng gabi, maaaring ito na ang merienda na hinihiling ng inyong katawan, isang maliit na hiwa lamang. Ngunit kapag tama ang oras at may tamang sangkap, maaaring ito ang susi sa pagtulog ng dire-diretso nang hindi man lang iminumulat ang inyong mga mata. Kung ang kiwi ay tumutulong sa inyong dahan-dahang makatulog. Kung ang walnuts ay tumutulong sa inyong manatili sa mahimbing na tulog. Kung ang whole grain na tinapay na may peanut butter ay pinipigilan ang inyong atay at asukal sa dugo na gisingin kayo sa gabi. Kung gayon, ang huling pagkaing ito ay ginagawa ang hindi kayang gawin ng iba. Pinapakalma nito ang lahat ng sistema ng sabay-sabay at dahan-dahan kayong ginagabayan tungo sa kumpletong pagbawi sa gabi. Pagkain, bago matulog, step 1. Ang mainit na kaginhawaan na tumutulong sa iyong matulog ng mahimbing numero 1, mainit na oatmeal. Isang nakakaginhawang mangkok na tumutulong sa inyong katawan na mahimbing na matulog, na parang dahan-dahang lumulutang sa isang tahimik na sapa. Hindi ito dessert, hindi ito almusal. Ito ay isang lunas sa gabi na pinapatay ang mga panloob na alerto ng inyong katawan. Pinapayagan itong magpahinga ang inyong atay sa halip na gumawa ng glucose
sa hating gabi at nagpapadala ito ng tamang senyales sa inyong utak upang pumasok sa malalim at natural na pagtulog. Ang oats ay mayaman sa complex carbohydrates at tryptophan. Ang tryptophan ay isang essential amino acid na hindi kayang gawin ng inyong katawan ng mag-isa. Kapag kinain ng magkasama, ang carbs sa oats ay nagtitrigger ng bahagyang paglabas ng insulin. Ang insulin na ito ay tumutulong na hilahin ang ibang mga nakikipagkompetensyang amino acid papasok sa mga selula at nagpapahintulot sa tryptophan na mas madaling makarating sa utak. Kapag nakarating na ang tryptophan sa central nervous system, ito ay nagiging serotonin at pagkatapos ay melatonin. Ito ang pinakamahalagang biological sequence para sa pag-regulate ng siklo ng pagtulog at paggising, lalo na pagkatapos ng edad na 60 kung kailan bumaba na ang kakayahan ng katawan na gumawa ng natural na melatonin. Ipinakita ng isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2007 na ang mga taong kumain ng magaan na merienda na may complex carbohydrates tulad ng oatmeal bago matulog ay nakatulog sa halos kalahati ng oras kumpara sa mga hindi kumain o kumonsumo ng mga pagkaing may mataas na glycemic index. Nagbibigay din ang oatmeal ng magnesium at vitamin B6. Ito ay dalawang sustansyang mahalaga para sa enzyme na nagko-convert ng tryptophan sa serotonin. Tumutulong ang magnesium na patatagin ang ritmo ng puso, i-relax ang mga smooth muscle at i-activate ang parasympathetic nervous system. Kapag aktibo ang parasympathetic system, natural na nagre-reset ang inyong body clock at mas madaling makapasok ang katawan sa malalim at mahimbing na pagtulog. Natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Iran na inilathala sa Journal of Research in Medical Sciences noong 2012 na ang pagdaragdag ng magnesium intake sa pamamagitan ng pagkain ay nakatulong sa mga nakatatanda na pahabain ang kanilang mahimbing na tulog ng halos 1 buong oras bawat gabi pagkatapos lamang ng 4 na linggo. Tumutulong din ang oatmeal na patatagin ang asukal sa dugo sa gabi. Salamat sa mababang glycemic index at mataas na soluble fiber content nito, pinipigilan nito ang mga pagbagsak ng glucose ng alas 2 o alas 3 ng umaga. Iyon ang oras kung kailan kailangang agarang gumawa ng glucose ng atay na may kasamang biglaang pagtaas ng cortisol. At iyon ang madalas na dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi nang hindi nalalaman ang tunay na dahilan. Upang magamit ito ng tama, magluto ng 1 porsyon ng rolled oats na may tubig o unsweetened nut milk. Panatilihin itong bahagyang malapot at kainin habang mainit pa mga 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Huwag lagyan ng asukal, huwag lagyan ng condensed milk. Kung gusto ninyo, maaari kayong magdagdag ng 1 hiwa ng hinog na saging o 1 kurot ng cinnamon para mapahusay ang lasa at suportahan ang nervous system. Hindi ito isang pagkain na agad kayong patutulugin. Ngunit, kung gagamitin ninyo ito ng tama at tuloy-tuloy bawat gabi, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba, kakalma ang inyong katawan, gagaan ang inyong isipan, at sa susunod na umaga, malalaman ninyong tunay kayong nakapagpahinga. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong dieta. Hindi ninyo kailangan ng mga sleeping pill at hindi ninyo kailangang magdusa sa isa na namang gabing walang tulog. Ang kailangan ninyo lang gawin ay pumili ng 1 pagkain. Gamitin ito sa tamang oras. Kainin ito 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Huwag kumain ng sobra.
Huwag kumain ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog at huwag basta-basta kumuha ng kahit anong mukhang magaan. Ang apat na pagkaing ibinahagi ko ay lahat napatunayan ng pananaliksik. Ang ilang tao ay pinakamahusay na tutugon sa kiwi. Ang iba ay maaaring makahanap ng tunay na ginhawa sa ilang piraso ng walnuts. Ang ilan ay maaaring mangailangan lang ng isang hiwa ng whole grain na tinapay na may peanut butter. At ang ilan ay maaaring mangailangan ng isang mangkok ng mainit na oatmeal upang maibalik ang kanilang katawan sa mahimbing na pagtulog. Hindi ninyo kailangang subukan lahat ng sabay-sabay. Magsimula lang sa isa ngayong gabi. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan sa magdamag. Obserbahan kung ano ang pakiramdam ninyo kinaumagahan. At kung may mapansin kayong pagkakaiba, subukan itong muli sa susunod na 3 gabi. Kapag nagsimulang matulog ng tama ang inyong katawan, makikilala ninyo ito. Hindi dahil sa isang alarm clock, kundi dahil gigising kayong mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, at hindi na nanghihina sa buong umaga. Narito po ang isang mahalagang aral. Ang katawan natin ay may sariling karunungan. Minsan, ang mga pinakasimpleng bagay tulad ng isang maliit at tamang merienda ang siyang nawawalang piraso sa ating kalusugan. Huwag po nating balewalain ang mga senyales na ibinibigay nito. Kung napili na ninyo ang unang pagkaing susubukan ninyo ngayong gabi, mangyaring ibahagi po ito sa comments section sa ibaba. At kung nasubukan na ninyo ang isa sa 4 na pagkaing ito at naging epektibo sa inyo, ikwento po ninyo ang inyong karanasan. Ang inyong karanasan ay maaaring eksakto ang kailangang mabasa ng isa pang nakatatanda sa 3:00 ng umaga. At kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mas simple, practical, at madaling sundin na mga video na ginawa para sa inyong kalusugan pagkatapos ng edad 60, pindutin po ang subscribe at i-on ang notification bell. Narito lang po ako bawat linggo, sasamahan kayo, isang hakbang sa bawat pagkakataon upang tulungan kayong bawiin ang tulog at sigla na tunay ninyong nararapat. Ibahagi po natin ito sa ating mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.